Hi! Welcome back to my channel, Shali Vlogs. Yes, I know it's been a long time since nung last na nag-upload ako ng video dito sa channel na ito, and kumusta naman po kayo? Pero anyways, ang magiging topic natin is very exciting para sa mga kapwa natin OFWs dito sa Israel na gustong magbakasyon sa Pilipinas ngayong 2024. So ano ba yung mga requirements? Ano ba yung mga gagawin kapag gustong magbakasyon sa Pilipinas? Syempre, ang pinaka-first dyan, syempre kailangan natin kausapin yung boss natin na magpaalam sa ganitong date, gusto mong magbakasyon. Kapag may go signal na yung ating boss, ang next na i-contact natin is yung ating agency. And yes, ang agency ang magpo-provide lahat ng documents, ang magpo-process. So, yun din yung kagandahan sa ating agency kasi sila talaga yung magbibigay lahat ng papeles. So, yan, nilista ko lahat para wala akong makalimutan na sabihin. So, of course, kapag pumayag na yung boss, ang next na gagawin is magbubook na tayo ng ticket. Kasi, ang isa sa mga requirements na kailangan natin is ang ating re-entry visa. Before ma-process ni agency, ng ating agency, ang re-entry visa, kailangan muna yung ticket natin. Isisend natin yung picture or soft copy ng ating ticket sa ating agency para ma-process nila yung ating re-entry visa. Siyempre, kailangan natin yon para tayo ay makabalik dito sa Israel. And yung second naman is yung OEC or Overseas Employment Certificate. Yung OEC, tayo po ang magpa-process niyan sa embassy natin dito sa may Tel Aviv. So, paano nga ba makakuha ng OEC? Ano yung mga papeles or documents na kailangan nating dalhin sa embassy para mabigyan tayo ng OEC? So, lahat ng mga documents na ito, kagaya nga ng sabi ko, yung agency ang magbibigay. So, first, number one is yung original signed contract. Second is yung photocopy ng ating re-entry visa. And then third, pero optional to, photocopy ng employer's ID. Pero okay lang pag wala kasi hindi naman hinanap doon sa embassy kasi nga optional lang siya. And then, i-photocopy din ninyo yung ticket. And for caregivers lang po ito, ang Miktav Hashama or anong tawag nito, Certificate of Placement with Recruitment Agency. Pero yung for caregivers lang ito. And then of course, yung ating original and photocopy ng ating passport. Yung next naman is yung original and photocopy ng ating work visa. And then, yung next is yung e-registration account. Sa mga may e-registration account na nakalimutan nyo na yung password, huwag kayong gumawa ng bagong e-registration account kasi bawal po yun. May policy po ang POAE or yung ating DMW na ang e-registration is only one account per person. So for example, nakalimutan mo yung e-registration account mo, huwag kang gagawa ng bago. Better pag pumunta ka sa embassy, sabihin mo na nakalimutan mo yung password, ganyan. At sila na ang bahalang mag-aayos nyon para hindi ka magka-problema sa registration account mo. And then, syempre, mag-prepare din kayo ng 40 shekels na babayaran for contract verification. And kailangan din pala ng Pag-ibig member ID or yung Pag-ibig number ninyo kasi mag-fill up kayo ng form na ito. And then, syempre, kailangan din nating magbayad ng OWA membership, which is 92 shekels. Pero depende yan sa palitan. Sabi na natin 92 to 100. Pero sa amin kasi ang ginawa namin is nagbayad na kami before pa kami kumuha ng OEC kasi meron yung mga times na nandito sila sa Tel Aviv, ganyan, and pwede na magbayad ng OEC para at least hindi na siya hassle. Though pwede naman na isabay mo na yung pagbabayad ng OWA membership mo din while kukuha ka ng OEC. And so ito yung mga requirements ulit, ipa-flash ko or yung mga documents na needed for OEC. Pero syempre, sabi ko nga, wala kayong problemahin kasi lahat ng ito is ibibigay ng agency. Okay, so sabihin na natin, nakuha na natin lahat yung mga documents, mga requirements. So ano ba yung gagawin or ano ba yung ibang step, ganyan, before na magbakasyon. So, sa Philippines, hinahanapan tayo ng e-travel. So, 3 days bago ang arrival ninyo sa NAIA or sa Pilipinas, you have to do na yung e-travel registration. So,
For example, ang pag ninyo sa Pilipinas is sabihin na natin Feb 30. So, 3 days before Feb 30, within that date, pwede na kayong mag-e-travel registration. At saka sinabi din pala dito na COVID certificate or proof of vaccination. Pero sa amin naman, hindi hinanap yan. Pero for sure na lang, kunin niyo yung COVID certificate or proof of vaccination kasi hindi niyo din alam kung pataon kayo sa immigration officer na biglang hanapin yon. Pero so far, lahat naman kami hindi nila hinanap yon. And yung isa pa pala is yung health insurance policy kasi minsan hinahanap din yan. Pero sabi ko nga, depende kung matataon ka sa immigration officer na magtatanong ng health insurance policy mo. And by the way, nung nasa Bingorion Airport na kami, before kami mag-check-in, meron palang pre-security check. So, before kami napapasukin sa may check-in area, in-interview muna kami. Hindi naman as in na interview na. So, pinag-fall in line kami at in-interview. And by the way, tiningnan din pala yung health card. So, dalhin nyo din yung health card insurance din you guys kasi tiningnan sa amin yon. And ang isa sa mga tanong is, thank you pala kay Yen if nanonood ka dito. Siya yung nagbigay ng tip na ito. Kapag tinanong kayo doon na kung sino ang titingin sa inyong alaga habang kayo ay nasa bakasyon, ang sabihin nyo na lang para wala nang madaming tanong, isabihin nyo na lang yung family ang titingin sa aking alaga. Huwag yun na lang sabihin na I have a reliever, blah blah blah. Kasi pag sinabi mo pang may reliever ako, ganyan ganyan, ibig sabihin nun mas madami pang tanong, sino yung reliever mo, ganyan, registered, blah 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 blah. So to cut the story short, sabihin mo na lang the family is the one who is taking care of my employer habang ako ay nasa bakasyon. Kapag ganun yung sinagot mo, wala na silang madaming cheche-boreche or wala nang masyadong madaming tanong. Saka yung mga tanong lang naman doon is, how long have you been here in Israel? Yung mga ganong tanong lang, yung kung sino yung alaga mo, nasaan ang workplace, ano yung address, may kakilala ka pa ba dito sa Israel, ganyan lang yung mga tanong nila. And so far, kapag natapos na yung security check, doon na tayo check-in ng ating mga baggage. And grabe yung story namin ng aking friend na yan, dyan sa baggage na yan. Anyways, and so kapag yun na nga, so kunwari nag-flight na, nag-check-in na and everything. So paglapag naman sa Pilipinas, ang tiningnan lang sa amin is yung aming passport. So, hindi naman tiningnan yung e-travel, pero sabi ko nga baka mataon kayo sa immigration officer na talagang titingnan yung ganito, ganyan. So, mas better na gawin nyo na lang yung e-travel kasi requirement talaga yan. So, ang tiningnan lang is yung passport and wala nang madaming tanong. So, tapos na. So, yon kapag tapos na din yung bakasyon at ito na nga, pabalik ulit dito sa bansang Israel, doon naman sa NAIA, ang tiningnan lang ulit is yung passport and of course yung OEC at saka tiningnan din yung ibang kasama ko, tiningnan din yung e-travel nila kasi kailangan nyo ding mag-e-travel ulit 3 days before yung departure nyo sa Pilipinas, sa hanapin yun. Yun lang naman so far. And dito sa Israel, wala kasi syempre automatic na yan, 'di ba? Automatic na makikita nila sa record nila kung ano yung record mo. So, walang madaming tanong or cheche-boreche. Pero kapag paglapag natin dito sa Bingorion sa Israel, guys, huwag niyong kalimutang mag-biometrics kasi may nakasabay kami na sina ate. Hindi sila nakalimutan nilang mag-biometrics. Dumiretso na silang pumila doon sa may immigration area. And kailangan kasi yung makukuha nating blue card, yung ito, dyan para makapasok kasi may machine na magtatap ka, ganyan. Gagawa ko ng separate video na lang para makita nyo guys. And yun lang naman yung mga requirements talaga na kailangan. And thank you so much sa panonood. I hope na na-enjoy nyo and may natutunan kayo dito. And God bless sa mga magbabakasyon dyan. Enjoy and enjoy your vacation. Thank you so much for watching. Once again, ito na naman po si Shally Vlogs. And kung may gusto pa kayong gawan natin ng video or topic about dito sa Israel or anything about sa work, please feel free to comment down below. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, please click yung subscribe button dyan sa baba and i-click mo din yung like button and i-share na din ang video na ito. Thank you so much and I'm gonna see you again on my next one. Bye!